paano nga ba tayo makakapamuhay na makadiyos? Sa labas po ba, sa mundo, tinuturuan ba tayo ng buhay na makadiyos? Sagot naman kayo, kung may narinig kayo. Hindi, di ba? Itinuturo po ba sa atin yung mga tama? Amen? Kaya dito lang tayo tinuturuan ng buhay na makadiyos. Amen? Hindi buhay na makasanlibutan. Ano ba yung buhay ng sanlibutan at buhay na nasa Diyos? Amen? Ang buhay sa sanlibutan, dadalhin ka sa buhay na pawala. Walang saysay. Pero dito, yung buhay na makadiyos, tuturuan tayong lalakad kung paano mamuhay bilang anak ng Diyos. Amen. Si Pastor, hindi ba nangangalaga sa inyo? Amen? Pinapabayaan ba kayo ni Pastor? Hindi. Amen po ba? Lagi nang kumusta niya eh. Amen po. Hindi tayo pinapabayaan ng ating mga tagapag-alaga. Sa Matingkis, pinabayaan ba kayo ni Pastor, ni Pastora? Sa atin, amen, sa tamang pangangalaga. Inaalagaan tayo ng ating magulang, pero iba yung magulang natin sa espiritual. Sila yung magtuturo sa atin ng tama na ating lalakaran. Amen. Upang sa ganun makapamuhay tayo ng bilang makadiyos. Kaya sabihin mo sa katabi mo, pasalamat tayo, nandito tayo. Amen. Kung nandun ka sa labas, anong matututunan natin doon? Manonood ka lang ng series, telenovela. Manonood ng uso pa ba yung Wattpad. Pero dito, tuturuan tayo ng paano lumakad ng buhay sa Diyos. Sila rin yung mga tagapangalaga natin, tuturuan din tayo lumago sa relasyon sa Diyos. Kailangan tayo magpaalaga. Amen. Para tayo ay lumago. Amen po ba? Kumbaga yung espiritu po kasi ipinapasa dun sa kanyang inaalagaan. Kaya nga tayo, tingnan din natin kung tamang espiritu yung naipapasa sa atin. Di ba po? Kasi merong mga tinatawag na transferring of spirits. Amen? May ibang espiritu pala. Sige ka naman ng sige. Bakit hindi espiritu ng leader mo ang i-adapt mo, ang kunin mo para ikaw ay lumago rin? Amen? Kung paano lumalago si leader, lalago ka rin na sumusunod sa kanya. Itong mga leader na ito, si Moses, si Pablo, kumbaga ipinasa nila sa kanilang mga inaalagaan. Kung nakikita ng yung leader na mali, dumarating sa point na sinasabihan tayo, di ba? Pinupuna yung dapat punahin. Amen? Amen. At pinaparangalan yung dapat parangalan. Amen. Kaya sabi niya, Timothy, guard what has been entrusted to your care. Amen. Turn away from godless, yung mga hindi makadiyos, gawain, and the opposing ideas, what is falsely called knowledge. Ang maganda, marami kang alam, nilalakaran mo ba, sumusunod ka, abay, Very good. very good. Leader ka na talaga. Amen? Isang araw, walang kalamalamang pastor mo, magiging pastor ka rin pala. Amen? Kahit sa mga batang to, kaya sabi ko wala kayo, 9 pa lang kayo. Siya sabi, sige daw. Hingi ako ng parent consent. Sabi naman ni AJ, Pastora, ako na lang. Ako na lang magpapaalam. Amen? Kasi syempre, mga bata, cargo ko sila. Amen. Awit ninyo, yes to my future. Yes. Amen. Ba, hindi mo alam yung future mo eh. Ang Lord ang nakakaalam eh. Yes. Amen. Yung dating may mga bisyo-bisyo, pero dahil sa relasyon mo sa Diyos, lumalim ka sa relasyon mo sa Diyos. Amen.
naging, kumbaga nilalakaran mo na yung isang pagiging makadiyos. Iba ng Diyos. Ito'y nakikinig sa kanyang Panginoon. Amen. At ang disciple, minamahal niya ang kanyang kapatid. Amen. Hindi yung pagmamahal na yung brotherly love. Amen po ba? Amen. Kailangan mahal mo daw kahit hindi ka kaibig-ibig yung kapatid mo. Amen. Na kahit minsan pasaway, na kahit minsan pagsabihan mo, hindi nakikinig, mahalin mo pa rin. Ipag-pray mo pa rin. Amen po ba? Sabi niya sa John 13:34-35 kasi, and you commanded po ba? Dapat, kaya nga tayo binibigyan ng mga pagkakataon na dumalo sa mga ganito. Nag-meeting para magkaroon ng magtitipong ganito para sa inyo. Para yung pagiging ninyo. Kumbaga yung bang nakatingin ka lang kasi umisa sa sarili mo, nahihiya ka. Kaya dito, tinuturuan ang bawat isa para maging, kumbaga yung, kasi kasama sa pag-ibig yun eh. Paano mo ipapadama yung pag-ibig mo sa iba? Bilang kapatid. Kung yung nag-akay lang sa iyo, kilala mo. Hello, sino dito yung mga may inakay? May inakay, di ba? Si Carl, may inakay. Oh. Ala, iunat yung mga kamay nyo. Bakit may amoy ba yan? Aham. Ibig sabihin, pag hindi mo siya, hindi ka tupa ng Diyos. Kanino ka tupa? Ay, hindi na tupa kung gano'n. Kambing. Kambing na. Amen. My sheep, listen to my voice. Amen. Sabi ni Pastor, meron tayong gawain na ganito. Amen. Ganon. Kung para sa ikalalago mo. Amen po ba? I know them and they follow me. Sabi ni John. Sabi ng Lord. Amen. Kaya nga bilang mga tupa ng Diyos, makinig tayo. Amen. Sa tinig ng Lord. Ngayon, ginagamit minsan ng leader natin, ginagamit minsan ng mga pastor natin. Itinatama tayo, tapos hindi tayo nakikinig. Hihingi ka ng payo minsan, Pastor, ano bang gagawin ko? Kaya lang may desisyon ka na palang nabuo. Kahit payuhan ka ni Pastor, nauna na yung desisyon mo. Alam niyo po, makinig tayo sa mga pastor natin dahil itatama tayo ng mga yan. Hindi nila tayo dadalhin sa mali. Amen po? Kaya ikaw, bilang disciple, pakinggan natin yung tinig ng Diyos through them. Amen. Okay? Ito na po tayo lalanding sa James 4:8a. Para tayo ay patuloy na lumalim sa relasyon natin sa ating Panginoon. Sabi nga, come close to God. And God will come close to you. Amen. Tayo lumapit sa Diyos at siya lalapit sa atin. Teams for 80. Amen. Huwag tayong kani-kanino lumalapit. Amen. Huwag sa mga barkada. Barkadahin mo yung nasa loob ng church. Yung kapareha mo na makadiyos. Amen. Sa verse 10, humble yourselves in the sight of the Lord, and He will lift you up. Amen. Magpakumbaba raw tayo sa Panginoon, sa paningin ng Diyos, at tayo ay Kanyang itataas. Amen. Sa akin, bilang 18 ba? testimony ko, 18. sa aking kumbaga pagkatao bilang lumalakas sa at katwiran ng Diyos. Alam niyo po ako nung dito ako nakakilala sa Pilipinas, 12 years ako sa ibang bansa. Nakapag-isip po ako noon na sabi ko, ayaw ko maging leader.
Attack 8, lumapit kayo sa Diyos. Kaya ang gagawin ko po, nagpaplano ako umabsent ng Sunday. Holiday ko ng Sunday, sabi ko magkukulong ako. Tapos kung tatanungin ako kung kumustahin ako sa church, maraming palusot, maraming dahilan, sabi nga. Yun, alam niyo po, iniisip ko pa lang, nagsasalita na ang Lord sa akin. Alam niyo, sabi ng Lord, malayo na ang iyong narating. Malayo na yung tinakbo mo. Kung babalik ka pa, back to zero. Anong buhay? Sa kapupulutin. Amen. Sabi nga, sa kapupulutin, baka sa kantong. Alam niyo po, yun yung nilakaran ko, yung tinig ng Lord na sabi niya, huwag kong gawin ang tumalikod, ang bumalik. Amen po ba? Amen. Kaya, yun po yung ginawa ko. Alam niyo po, nagpatuloy ako. Hindi ako umabsent ni minsan. Nung nasa Hong Kong pa ako. Alam niyo yung Disneyland? Kung naririnig niyo yung Disneyland, hindi ko po narating yan. Bakit? Church bahay lang po ako noon. Kapag statutory holidays, alam niyo po, nakikipag-bargain ako sa amo ko. Amen? Dapat ganun tayo bilang lumalakad na anak ng Diyos. Maging radical po tayo para sa Panginoon. Amen. Alam niyo po ba, pinag-absent ako ng amo ko noon. Nakikipag-bargain ako. Ma'am, pwede po ba uwi ako ng ganitong oras? Una, sabi ko alas 8 kasi alas 10 po ang ano ko, curfew. Hanggang magsalubong kami ng alas 6. O, di po ba? Habang oras pa. Nakipag-bargain ako. Ganun ako karadikal. Alam ng amo ko yon na church lang yung pinupuntahan ko. Meron pa minsan na iwan nilang susek, pinuntahan ako sa church. Amen po. Ganun po, kapag naging radical tayo para sa Panginoon. Alam po, ang Panginoon, pagtatanggol niya tayo. Kaya sa amo ko kumbaga talagang iniyakan ako ng grabe. Baw na baw sila sa akin. Kasi kasama ko si Lord. Tapos pag umalis sila, pinagpipray ko yung mga kama, yung mga higaan nila. Maging mabait sila sa akin. Amen po ba? Yung iba nagpapakamatay dahil sa sobrang kasuwitan o kung ano yung ng amo nila. Amen po ba? Ngayon tayo, na nandito ako, akala ko, umuwi ako, sa kami ni Pastor. Alam ko, dito lang ako sa San Jose pa lang umattend noon. Wala akong kaalam-alam na hindi porket si Pastor is pastora na ako. Amen po ba? Wala naman kami hinahawakan noon. Title lang niya noon yung pastor. Pero ngayon may mga inaalagaan na kumbaga yung sa akin parang wala sa akin tawag na pastora. Amen? Kasi wala pa inaalagaan, umatid pa lang kami ng San Jose noon. Pero nung may inaalagaan na, kumbaga, nahayaan ko na tawagin nila akong pastora. Kasi may inaalagaan na yun. Amen po. So, ganun po ang gawin po natin. Magpatuloy po tayo sa Panginoon. Yung lumalim tayo. Amen. Sa ating pagkakilala sa Kanya. Yung pagiging tinatawag na makadiyos. Amen po ba? Yung makita sa atin si Kristo. Amen po? So, bilang mga kabataan, yun yung gawin po natin sa ating sarili. Hayaan po muna natin yung mga bagay-bagay na walang kabuluhan. Kapag kay Lord, yes Lord. Amen. Amen. Kapag sa ibang bagay, no Lord. Amen. Amen. Dapat lang, yes lang. Kay Lord. Yes, amen.